Naalala nyo pa ba yung pakiramdam na umuuwi kang pagod na pagod? Hindi sa pisikal, kundi sa damdamin. Pagkatapos mong bisitahin ang isang kaibigan o kamag-anak? Hindi ba't nakakapanghina kapag imbes na masaya ang pagbisita, mas lalo ka lang nabibigatan at tila nadagdagan ang iyong pasanin? Akala mo makakakuha ka ng saya at ginhawa, pero ang totoo, parang may naghigop sa iyong enerhiya at kapayapaan. Marami sa atin ang nakakaranas nito. Sa edad natin ngayon, mas lalo nating pinahalagahan ang bawat sandali ng kapayapaan at tahimik na buhay. Pero minsan, ang kapayapaang ito ay nasisira hindi dahil sa malalaking problema, kundi dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa ilang uri ng tao. Ang totoo, hindi lahat ng tao ay nakakapagbigay sa atin ng kapayapaan. May mga taong kahit gaano pa natin kamahal o gaano pa sila kalapit sa ating puso, mas nakakasama pa sa ating kalooban kaysa sa nakakatulong, lalo na sa edad natin ngayon na mas kailangan natin ng positibong enerhiya at katahimikan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng tao na mas mainam na iwasan nating bisitahin o kung hindi man maiwasan ay limitahan ang pakikipag-ugnayan para protektahan ang ating kapayapaan at kaligayahan. Ito ay hindi tungkol sa pagiging madamot o pagtataboy sa iba, kundi tungkol sa pagbibigay ng halaga sa ating sariling kapakanan, sa ating emosyonal at mental na kalusugan na napakahalaga habang tayo ay tumatanda. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang mamuhay ng walang pasanin at puno ng kagalakan. Kaya't manood kayo hanggang dulo dahil may matututunan kayong siguradong ikagugulat ninyo at maaring mapabago sa inyong pananaw sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ngayon, simulan na natin sa unang uri ng tao na dapat natin pag-isipan ng mabuti bago bisitahin o kung hindi man, limitahan ang ating oras sa kanila. Ito ay mga taong laging nagrereklamo o negatibo ang pananaw sa buhay. Naku, hindi ba't kilala natin ang mga ganitong uri ng tao? Yung tipong kahit anong ganda ng balita ang ibahagi mo, meron silang agad na kontra. O kaya naman, kahit anong topic ang simulan mo, mauwi lang sa pagrereklamo nila tungkol sa kanilang buhay, sa gobyerno, sa kapitbahay, o sa kahit na anong bagay na maisip nila. Parang may invisible na ulap ng kalungkutan at galit na laging nakadikit sa kanila. Sa umpisa, baka maawa ka pa at gustong tumulong o magbigay ng payo. Pero sa kalaunan, mapapansin mo na ikaw na mismo ang nawawala ng gana at nahawa sa kanilang negatibong aura. Ang bawat salita nila ay parang tumutulo na lason sa iyong kalooban, dahan-dahang sinisira ang iyong kapayapaan. Isipin mo, pumunta ka sa kanila na masaya at puno ng positibong enerhiya. Pero pag-uwi mo, para kang dinaanan ng bagyo, bugbog ang damdamin at napuno ng kalungkutan. Bakit kailangan mong ipaubaya ang iyong precious na kapayapaan sa mga taong ayaw naman tumulong sa sarili nilang sitwasyon? Wala silang intensyon na mabago. Gusto lang nilang may kausap na hahayaan silang maglabas ng lahat ng hinanakit. Kilangay pa. Hindi ba't masarap umupo sa beranda at magkwentuhan tungkol sa magagandang alaala o magplano ng mga bagay na gusto pa nating gawin sa buhay? Pero paano mo magagawa yan kung ang kausap mo ay walang ibang topic kundi ang kanilang mga problema, ang kanilang mga sakit, ang kanilang mga di pagkakaunawan sa pamilya o sa kapitbahay? Ang pinakamasakit pa minsan, kapag sinubukan mong bigyan sila ng solusyon o ipaunawa na may paraan para maging positibo, ayaw nilang makinig. Gusto lang nilang marinig ang sarili nilang reklamo. Ang kanilang negativity ay parang isang infectious disease na madaling kumalat. Bago mo pa malaman, ikaw na rin ang nagrereklamo at nakakaramdam ng pagod. Tanda natin, habang tumatanda, mas lalo nating kailangan ang positive energy sa ating kapaligiran. Kailangan natin ng mga taong magbibigay sa atin ng pag-asa, kagalakan at inspirasyon. Hindi yung mga taong hiilahin tayo pababa. Ang oras natin ay ginto at ang enerhiya natin ay limitado.
Day-meeting natin ito sa mga bagay at sa mga tao na makakapagbigay sa atin ng saya at fulfilling na buhay. Kung hindi mo maiwasan ang pagbisita sa kanila dahil sa family ties o social obligation, subukang limitahan ang iyong oras. Maging magalang pero huwag kang mantagal. Mag-set ng boundaries. Kung nagsimula na silang magreklamo, subukang palitan ng topic o magpaalam na. Sabihin na kailangan mo nang umuwi o may iba kang gagawin. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong protektahan ang iyong sarili. Mas mahalaga ang iyong kapayapaan kaysa sa pagbigay lugod sa mga taong hindi marunong mag-appreciate ng positibong enerhiya. Pangalawang uri ng tao na dapat nating iwasan o limitahan ng interaksyon ay ang mga taong gusto lang kumuha o mangingi pero walang intensyon na magbigay pabalik. Kilala mo ba yung mga kamag-anak o kaibigan na biglang magte-text o tatawag lang kapag may kailangan sila? Kapag may problema sila sa pera o kailangan ng tulong sa pag-aasikaso ng papeles o kailangan ng tagahatid, bigla kang maalala. Pero kapag ikaw naman ang nangailangan o gusto mo lang makipagkwentuhan, hindi mo sila maagilap. Ang pakiramdam mo, ginagamit ka lang. Masakit ito sa loob, lalo na kung minsan na nating naranasan na magbigay ng buong puso tapos malalaman mong hindi pala totoo ang kanilang pakikitungo. Marami sa atin, lalo na sa mga Pilipino, ang malaki ang puso at mahilig tumulong. Ang pagtulong sa kapwa ay likas sa ating kultura, pero may hangganan ng lahat. Kapag ang pagbibigay mo ay nagiging isang obligasyon na at hindi na voluntaryong pagkilos at ang taong binibigyan mo ay tila walang sawang humihingi nang hindi man lang nagpaparamdam ng pasasalamat o kahit simpleng reciprocation, doon na nagkakaroon ng problema. Ang mga taong ito ay parang mga linta na kumukuha ng iyong resources, be it your time, your energy, or your hard-earned money. Iniisip nila na dahil may edad ka na o dahil mayroong ang kaunting ipon, ay kailangan mong laging handang tumulong sa kanila. Ang masaklap, minsan ay gagamitin pa nila ang kanilang sitwasyon o ang inyong pagiging magkamag-anak para lamang makuha ang gusto nila. Kung hindi ka magbigay, ikaw pa ang lalabas na masama. Paano mo haharapin ang ganitong uri ng tao? Una, matutong magsabi ng hindi. Hindi ito madali. Lalo na kung nakasanayan mo ng maging yes man o yes woman sa lahat ng pagkakataon. Pero tandaan, ang pagsabi ng hindi ay hindi pagiging masama. Ito ay pagiging matalino at pagprotekta sa iyong sarili. Hindi mo responsibilidad na lutasin ang lahat ng problema ng ibang tao. Magbigay ayon sa iyong kakayahan at kung talagang bukal sa loob mo. Kung naramdaman mong ginagamit ka na o sobra na ang kamilang paghingi, ipaliwanag mo ng maayos na mayroon ka ring limitasyon. Halimbawa, pasensya na sa ngayon ay hindi ko pa kayang tumulong. May pinagkakaabalahan din ako sa mga sarili kong pangangailangan. Huwag kang magpapadala sa drama o sa guilt trip. Ang mga taong ito ay sanay na magmanipula ng damdamin para makuha ang gusto nila. Tandaan, ang tunay na relasyon ay nabubuo sa pagbibigay at pagtanggap, hindi sa patuloy na pagkuha ng isa. Ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa iyong kakayahang mag-set ng malinaw na boundaries. Na iyong napag-usapan na natin ang dalawang uri ng tao na maaaring kumain sa ating kapayapaan, dumako naman tayo sa susunod na klase ng tao na dapat nating pag-ingatan. Mumete. Ang pangatlong uri ng tao na dapat nating iwasan o kung hindi man maiwasan ay limitahan ang pakikipag-ugnayan. Ay ang mga taong walang ibang ginawa, kundi ang manghusga o manlaip. Naku, hindi ba't kilala natin sila? Sila yung mga tipong pagpasok mo pa lang sa pintuan, mapapansin na agad ang kahit anong mali sa iyo, sa iyong suot, sa iyong buhok, sa iyong bahay o sa iyong buhay. Palagi silang may opinyon at kadalasan, ang opinyon na iyon ay hindi nakakatulong o nakakagaan ng loob. Sa Pilipinas, minsan ay nakasanayan na nating makarinig ng mga komentong tila ba walang intensyong masama, pero nakakasakit pala. Ay, ang taba mo na tita! O kailangan mo na ata magpapayat nanay? Kung minsan naman, mas matindi pa.
Mapaparinig tungkol sa iyong buhay, sa iyong mga desisyon o sa iyong mga anak at apo. Bakit ganyan ang desisyon mo sa iyong pensyon? Hindi ba dapat ganito ang ginawa mo sa iyong anak? Ang mga ganitong klaseng tao ay parang mga energy vampires. Imbes na bigyan ka ng boost, hihigupin nila ang iyong kumpiyansa at kapayapaan sa pamamagitan ng kanilang mga mapanghusgang salita. Hindi mo man diretsong maramdaman ang bigat sa simula, pero pag-uwi mo, doon mo may isip ang lahat ng sinabi nila at mararamdaman mo ang kirot. Kung hindi ka matatag, maaring masira ang iyong araw o mas masol pa ang iyong self-esteem. Sa edad natin na ngayon, dapat na tayong maging mas matalino sa kung kanino tayo nagbibigay ng ating oras at atensyon. Hindi na natin kailangan pang patunayan ang ating halaga sa sinuman. Ang ating buhay ay atin at ang ating mga desisyon ay para sa ating ikabubuti. Ang mga taong nang huhusga ay kadalasang may sarili ring insecurities at pinipili nilang ilabas ito sa pamamagitan ng panalait sa iba. Hindi ito tungkol sa iyo, kundi sa kanila. Paano natin haharapin sila? Ang pinakamabisang paraan ay ang hindi pagbibigay ng atensyon sa kanilang mga sinasabi. Kung may marinig kang nakakasakit na komento, ngumiti ka lang o ilihis ang usapan. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ang kanilang mga salita na sirain ang iyong araw. Tandaan, hindi ka nila kilala ng lubusan at hindi nila alam ang iyong pinagdadaanan. Kung masyado ng personal o nakakasakit ang kanilang mga komento, maaari mo ring sabihin ng mainahon na, "Ay, sa tingin ko po, hindi na kailangan pang pag-usapan yan." O, "Salamat po sa inyong opinyon, pero ayos lang po ako." Mahalaga na ipakita mo na hindi ka apektado dahil kapag nakita nilang apektado ka, mas lalo nilang ipagpapatuloy. Protektahan mo ang iyong isipan at damdamin mula sa mga ganitong uri ng atake. Pang-apat na uri ng tao na dapat nating iwasan ay ang mga tao na paparandam sa iyo na hindi ka sapat o kulang. Iba ito sa nanghuhusga. Ito ay mas subtle at mas nakakapanlumo. Sila yung mga taong laging nagkukumpara. Si ganyan, nakapag-travel na sa abroad. Ikaw ba, tita? O yung anak ni ano, nakapagpatayo na ng bahay. Yung iyo kaya? Sila yung tipong laging may ipinagyayabang na achievement ng kanilang pamilya, ng kanilang kaibigan o ng kanilang sarili na sa huli ay para lang iparamdam sa iyo na hindi mo pa narating ang ganitong level ng tagumpay. Hindi ba't nakakadismaya? Sa edad natin na yon, marami na tayong pinagdaanan, marami na tayong nakamit, maliit man o malaki. Hindi na tayo dapat nakikipagkumpetensya sa sinuman. Ang bawat isa sa atin ay may sariling kwento, sariling paglalakbay at sariling panahon. Sibay, ang mga taong ito ay maaring hindi direktang napapaywatig na ikaw ay kulang, pero ang kanilang mga kwento at pagpaparinig ay sadyang idinisenyo para iparamdam sa iyo na tila merong kulang sa iyong buhay o sa iyong mga desisyon. Maaari rin silang maging manipulative gamit ang mga papuri na may kaakibat na panunukso. "Wow! Ang ganda mo pa rin, kahit medyo matanda na." O, "Ang galing mo, ma'am, kahit hindi ka nakapagtapos ng college." Ang mga salitang ito, bagamat parang papuri, ay nagtatago ng isang pahiwatig na mayroon kang kapintasan o na ikaw ay may limitasyon. Ang resulta, ikaw ay magsisimulang magduda sa iyong sarili, sa iyong mga nagawa at sa iyong mga desisyon. Maaring maramdaman mo na hindi ka sapat para sa iyong mga anak o sa iyong asawa o maging sa iyong sarili. Ang ganitong pakiramdam ay napakadelikado sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Para sa mga taong ito, ang pinakamabisang depensa ay ang pagiging kontento sa iyong sarili at sa iyong mga nagawa. Tanggapin mo ang iyong mga nagawa at hindi nagawa. Ipagmalaki mo ang iyong mga kwento. Hindi mo kailangan ang kanilang pagpapatunay. Sa edad natin, ang kapayapaan ay nagmumula sa pagtanggap sa sarili at sa mga bagay na hindi mo nakontrolado. Kapag may naririnig kang paghahambing, mumiti ka lang at sabihin sa sarili mo, "Sapat ako." Kung patuloy silang nagpaparamdam ng insecurity, iwasan mo na lang silang bisitahin. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagbibigay lugod sa mga taong gumagamit ng insecurities mo para mapataas ang kanilang sarili.
Tandaan, ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka at kung sino ka. Hindi sa kung ano ang wala sa'yo o sa kung sino ang gusto nilang maging ikaw. At sa huling uri ng tao na kailangan nating iwasan, ito ay marahil ang pinakamahirap na harapin dahil sila ang pinakamapanganib sa ating kalooban. At narito na tayo sa ikalimang uri ng tao na kailangan nating iwasan, o kung hindi man maiwasan, ay dapat nating maging lubang maingat sa pakikipag-ugnayan. Ang mga taong lagi nagdadrama o naghahanap ng away. Sila yung mga taong kahit walang dahilan ay gagawa ng gulo, magpaparamdam ng kalungkutan o magpapakalat ng chismis para lang makuha ang atensyon o makapagdulot ng kaguluhan. Hindi ba't nakakapagod ang makasama ang ganitong uri ng tao? Yung tipong sa tuwing magkikita kayo, may bago silang drama sa buhay. May bagong kaaway o may bagong issue na ginagawa nilang sentro ng mundo. Minsan gagamitin pa nila ang kanilang pagiging biktima para makakuha ng simpatya at kontrolin ang iyong emosyon. Ang mga taong ito ay parang isang bagyo na bigla na lang darating at sisirain ang lahat ng kapayapaan na iyong binuo. Hindi lang ito sa pakikipag-usap. Minsan, ang drama nila ay umabot sa social media, sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon o sa pagsisimula ng gulo sa pamilya o sa komunidad. Ang kanilang layunin ay hindi ang resolusyon, kundi ang patuloy na kaguluhan. At ikaw, bilang isang taong may busilak na puso at gusto makatulong, ay madalas na nahuhulog sa kanilang bitad. Sa Pilipino, tinatawag natin itong pasaway o epal, yung tipong laging nagpapansin sa masamang paraan. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay parang naglalakad sa minahan. Anumang oras, maaring sumabog at ikaw ang madadamay. Sa edad natin, hindi na natin kailangan ang anumang klase ng drama. Ang buhay mismo ay puno na ng sapat na hamon. Bakit pa natin idadagdag ang drama ng ibang tao sa ating sarili? Ang pagiging malapit sa ganitong klase ng tao ay maari magdulot ng stress, anxiety, at minsan pa nga ay depression. Hindi mo kailangan na laging maging peacemaker o confident sa mga taong sadyang gusto lang ng gulo. Ang iyong kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng relasyon na puro stress lang ang naidudulot. Paano natin sila haharapin? Ang pinakamabisang paraan ay ang paglayo. Disengage. Huwag kang makisali sa kanilang drama. Kung nagsimula na silang magdrama o maghanap ng gulo, dahan-dahan kang lumayo. Kung nasa isang pagtitipon, lumipat ka ng pwesto o kausapin mo ang ibang tao. Kung sa teleponyo, sabihin mong kailangan mo nang magpaalam. Kung sa social media, huwag kang mag-react o mag-comment sa kanilang mga drama post. Hindi mo kailangan na laging magbigay ng reaksyon sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang iyong katahimikan at pag-disengage ang pinakamabisang armas. Mahalaga rin na huwag kang maging parte ng kanilang mga tsismis o pagpapalaganap ng maling impormasyon. Iwasan ang mga usapan na pulot tungkol sa problema ng iba o sa mga personal na buhay na walang kinalaman sa iyo. Ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa kung gaano ka kahanda na protektahan ang iyong personal space at enerhiya mula sa mga taong ito. Kaya ayan po ang 5 uri ng tao na mas mainam na iwasan nating bisitahin o limitahan ang pakikipag-ugnayan para maprotektahan ang ating kapayapaan at kaligayahan. Naalala niyo pa ba ang mga laging nagrereklamo at negatibo? Sila yung sumisipsip ng ating positibong enerhiya. Tapos, yung mga taong gusto lang kumuha, mga laging nanghihingi ng walang intensyong magbalik. Susunod, ang mga taong nanghuhusga at nanlalait na pilit binababa ang ating kumpiyansa. Huwag din nating kalimutan ang mga nagpaparamdam na hindi tayo sapat na laging nagkukumpara. At panghuli, ang mga taong laging nagdadrama at naghahanap ng gulo na nagdudulot lamang ng stress at kaguluhan sa ating buhay. Ang lahat na ito ay hindi tungkol sa pagiging selfish o pagtalikod sa ating mga mahal sa buhay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng halaga sa ating sarili, sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Sa edad natin ngayon, ang bawat sandali ng kapayapaan at kagalakan ay napakahalaga.
Hindi natin kailangan pang pasanin ang problema ng iba na hindi naman handang tumulong sa sarili nila. Hindi na natin kailangan ang mga negatibong vibes na sumisira sa ating araw. Ang buhay ay napakamaikli para gugulin sa mga taong nagdudulot lamang ng pasanin. Tandaan po, ang kapayapaan sa loob ay isang kayamanan na hindi mababayaran ng kahit anong ginto. At ito ay karapatan mo. Huwag mong ipaubaya sa ibang iyong kapayapaan. Magtakda ng malinaw na hangganan. Matutong magsabi ng hindi nang walang pagdududa. Piliin mong palibutan ng iyong sarili ng mga taong nagbibigay inspirasyon, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kagalakan, at nagbibigay ng pagmamahal. Yung mga taong nakakapagpagaan ng iyong loob, nakakapagpatawa sa iyo, at nakakapagparamdam sa iyo na ikaw ay sapat at mahalaga. Nagkaroon na ba kayo ng karanasan sa mga ganitong uri ng tao? Paano nyo sila hinarap? Ibahagi niyo po ang inyong mga kwento at payo sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaring makatulong sa iba na nakakaranas din ng parehong sitwasyon. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo at nagbigay ng bagong pananaw sa kung paano protektahan ang inyong kapayapaan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang payo at kaalaman na makakatulong sa inyong pamumuhay. Mahalaga ang inyong suporta para makagawa pa tayo ng mas marami pang videos na makakatulong sa ating lahat. Tandaan, ang buhay ay isang regalo. Piliin nating palibutan ang ating sarili ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Mabuhay ng masaya sa bawat yugto ng buhay hanggang sa muli.